Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about live a life of holiness. And our scripture is all about John chapter 2 verse 13 to 21. NI version, the passage recounts Jesus driving out merchant and money changers from the temple, emphasizing his zeal for God's house. He prophesies his death and resurrection by referring to the destruction and raising of the temple in 3 days, which symbolize his body. So, ASND version naman is binibigyang diin ng talatang ito na ang galit ni Jesus sa mga taong ginagawa ang templo bilang pamilihan. Nabanggit din ni Jesus ang pagkasira at muling pagtatayo ng temple sa loob ng 3 araw na tumutukoy sa kanyang katawan. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is tungkol ito sa dalisay ni Jesus sa templo ng Jerusalem mula sa mga negosyante na bumabastos sa kabanalan ng lugar. So, ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang ituro ang malalim na kahulugan ng templo na sa huli ay tinukoy niya bilang kanyang katawan na muling mabubuhay matapos ang 3 araw. So, sa pamamagitan ng pagkilos na ito, ipinakita ni Jesus na ang kanyang galit sa anumang bagay na nagpaparumi ng kabanalan ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. Our first teaching is Jesus hates what defiles the temple. So, si Jesus ay galit sa anumang bagay na nagpaparumi or sumisira sa kabanalan ng templo ng ating mahal na Diyos. Ang kanyang pagkilos ng pagpapalaya sa mga negosyante ay malinaw na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kabanalan ng tahanan ng Diyos. Second is the temple points to the body of Christ. So, yung templo ay isang larawan ng katawan ni Kristo sa kanyang pahayag tungkol sa pagkasira at muling pagtatayo ng templo sa loob ng 3 araw. So, tinutukoy ni Jesus dito ang kanyang sariling katawan na muling mabubuhay mula sa kamatayan. So, last teaching is the church is united to the body of Christ. So, ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay nakikisa sa kanya sa kabanalan. So, bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay bahagi ng kanyang katawan at inaasahang mamuhay ng may kabanalan na angkop sa kanyang kalikasan at pagkakakilanlan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is love God and hate sins. So, ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugang pagkamunhi sa kasalanan. So, bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, dapat nating iwasan ang anumang bagay na nagdudulot ng pagkasira sa ating relasyon sa Kanya. Dapat matuto tayong umiwas sa mga kasalanan na maaaring makasira at makalayo sa relasyon natin sa Kanya. So, second is live a life of holiness. So, bilang mga tagasunod ni Jesus, tinatawag tayong mamuhay sa kabanalan na angkop sa ating pagkakakilanlan bilang bahagi ng katawan ni Kristo. So, dapat nating sikaping maging malinis at walang dungis sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, last application is long for the presence of God. So, dapat tayong magkaroon ng masidhing pagnanais na makasama ang Diyos sa ating buhay. So, ang paghahanap sa kanyang presensya ay magbubunga ng mas malalim na relasyon at mas masigasig na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about how can loving God help us live a holy life. So, para sa akin, ang pagmamahal kasi ng ating mahal na Diyos ay nagiging ugat ng lahat ng ating pagpapakabanal. So, kapag tunay kasi natin siyang minamahal o minahal, natural na magkakaroon tayo ng masidhing pagnanais na iwasan ang anumang kasalanan or pagkasira sa atin at maging tapat sa Kanya. So, ang pagmamahal na ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na mamuhay ng may kabanalan na hindi galing sa sariling kakayahan, kundi sa biyaya
at patnubay ng banal na espiritu.